What's up sa inyo mga ka-alright, mga idol, for today's vlog. Uh, okay, medyo mahirap yung pwesto ko rito. Ayan. Ito yung latest ngayon na Hero 11 Black. Bale yung dinagdag natin dito pang bili yung huling sahod natin sa YouTube nitong nakaraang March. Bali, nabuksan ko na to sa likuran. Kasi tinesting ko doon sa binilan namin sa SM. Yan ang presyo niya. Casing pa lang niya, maganda na. Okay. Yung manual, natin mo lang basahin. Mabilisan lang to para mapakita ko lang sa inyo. Your camera must be updated before you can use it. Bali, na-update ko na to. Papakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Ayan siya. Ito muna tayo. Yung USB cable niya. May sarili siyang may logo to. Hindi siya katulad sa mga cellphone naman. Cable lang. May logo yan ng GoPro. Makita. Ito sa kabila. Ito ba? Ayan. Tapos ito yung battery niya. Ito yung latest na battery. Dati kasi kulay blue. Pero pwede rin naman gamitin yung blue. Tapos ito yung sa chin mount pag ilalagay sa helmet. Bali isang chin mount niya nakalagay na doon sa helmet ko. Tinesting ko na kasi ito. Ayan siya. Kaso lang wala pa akong Oo nga pala, pag bibili kayo ng ganito, baka mag-expect kayo na plug and play lang. Hindi siya. Pag ginamit nyo siya, pag nilagay yung battery, ilalagay yung SD card. Saka kailangan yung SD card, siya yung Pro. O halimbawa SanDisk, ang brand SanDisk Extreme Pro D30. Tapos A2. Hindi ko alam kung pwede yung A1. Dito nilalagay ba? SD card dito nilalagay. Bibili ako ng bagong SD card. Gawa yung SD card ko hindi kaya. Mabagal yung niya. Process niya. Mababa yung klase ng SD card. Kailangan 128 ba yun? O 126? 128. Pataas. Ito yung on niya. Dalawa lang yung button niya. Ito, mode. Tapos, on and off. Touchscreen na din siya. Wala kasing SD card. Pero okay na to, na-update ko na siya. Naghahanap lang siya ng SD card para magtuloy-tuloy yung open ng system niya. Bali nga pala, yung itong cable lang kasama niya. Wala siyang kasamang sariling charger. Pwede nyo gamitin yung sa mga charger ng cellphone. Kung wala kayo nung parang yung box na ganito na sinasalpak yung mga battery. Pag charger niya, ang kailangan lang 5 volts, 1 to 2 amperes. Yun ang kailangan niya. Basta 5 volts. So, yun. Tapos pag chinarge nyo siya, ilaw dito kulay pula dito. Kulay pula siya. Pag namatay na yung pula na yon, ibig sabihin full na yung battery niya. Charging time niya 2 to 3 hours. Pero yung 3 hours, full charge na siya.
Tapos yung extra battery nga pala nito, yung ganito, merong nabibili. Meron kang mabibili, nasa 2,000. Mga 2,000 plus yan eh. Kulay blue na ganito. Tsaka nga pala pag ginagamit nyo to, mapapansin nyo umiinit siya. Pag yung naka-record na. Pag yung mga nasa 5 minutes to 10 minutes, 5 to 10 minutes pataas, umiinit na siya. Natural lang yun. Tapos itong battery niya, huwag nyong ilalagay sa malamig na temperature. Naka-design pala yung battery na to para sa warm. Kailangan lang, lagi siyang medyo mainit. Hindi naman sobrang init. Yung nasa warm place lang siya. Huwag siyang malalamigan. Kasi pwedeng, hindi ko lang kung pwedeng masira. Basta yun yung nakalagay dito sa, nabasa ko dito sa manual niya. Dito sa manual niya. Kailangan nasa warm place siya. Hindi naman sobrang init. May kasama pa siyang sticker. Iakabit natin to sa helmet natin o sa motor. Yan, dito ko siya nabasa. Oo nga pala, baka sa nag-iisip dyan, bakit ka bumili ng ganyan? Kasi magagamit ko sa vlogging ko. Pagbablog para makapag-upgrade ng malinaw sa magandang kuha. Saka dito ko kumikita dahil sa nag-upload ako sa YouTube. Kahit pa paano, meron siyang purpose. Para sa sideline ko to, sa pinagkakakitaan ko sa YouTube. Para medyo maganda naman yung mga kuha ng mga video ko. Okay, ganda lang mga ka-alright. Sa susunod na upload, makikita nyo na malinaw na yung video natin. Saka gagandahan na natin ang upload natin. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay.